Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. Pag-uusapan natin ngayon ang frequently asked questions about affidavit of support. First question, meron bang expiration ng affidavit of support? In my experience po, nung nag-travel ako from Philippines to Germany, na-delay yung flight ko kasi nga nagka-positive ako sa COVID. And then yun din yung problema ko nun kasi nga na-delay ako and then hindi ko alam kung yung mga documents ko ba ay may expiration or wala. And then sa affidavit of support kasi wala tayong makikita na kung kailan siya may expired. And yung date lang na nakalagay sa affidavit ay yun lang yung date kung kailan pumirma yung sponsor. So ang ginawa ko po nun, tumawag talaga ako directly sa Philippine Immigration. Sinearch ko sa Google yung contact number nila sa airport and then ayun nga tumawag ako and merong nakasagot sa tawag ko and directly na yun yung tinanong ko kung meron bang expiration ang affidavit of support. And then ang sabi po ng immigration officer na wala daw po siyang expiration as long as hindi po natin ginamit yung affidavit of support sa iba pang transaction. Pero ang problema ngayon, wala tayong reference na maipapakita. For example, na-hold tayo sa immigration and then ma-question yung affidavit of support dahil medyo matagal na. So wala tayong maipakitang reference na okay lang yun na as long as hindi pa siya nagamit sa other transaction. Ang gagawin na lang po natin ay mag-message po tayo sa email address nila or sa Facebook page nila. Pwede po tayong mag-message doon and then i-ask po natin kung may expiration ba itong affidavit of support. Kasi hindi nyo naman pwedeng sabihin na, ay, nakita ko po sa video, sinabi po na wala daw pong expiration. Syempre, hindi po yun siya good reference para sa immigration. Dapat meron tayong maipakita talaga na magandang reference na galing talaga sa kanila yung sagot. Para sure na sure talaga, di ba? And for example, hindi sila mag-reply, walang nagre-reply sa email address nila or sa Facebook page nila. So to be sure na lang po, kasi usually naman yung mga documents natin sa Pilipinas ay valid talaga siya 6 months up to 1 year, mga ganun. Merong up to 6 months lang and then meron ding up to 1 year. So, ang gagawin na lang po natin, make sure na lang na hindi siya lumagpas pa up to 6 months, ganun, para safe talaga tayo. Huwag niyong paabutin ng mga 2 years pa or 3 years kasi baka hindi na talaga yun siya tatanggapin sa Philippine Immigration. So, ang next question natin. For example, nakapag-travel na tayo before and then nakapag-provide na tayo ng affidavit of support sa Philippine Immigration. And then now, magta-travel ulit tayo and of course, sponsored pa rin. So, hahanapin pa rin ba ulit ng affidavit of support? So, meron pong nag-comment nito. Tinanong niya daw po talaga directly yung immigration officer. Kasi ang nangyari sa kanya, na-offload ata yun siya dahil wala siyang affidavit of support. And then, tinanong niya yung immigration officer, Sir, what if makapag-travel ako ngayon and makomply ko itong affidavit of support and then mag-travel ulit ako next time? So, kukuha pa ba ulit ako ng affidavit of support? And then, yung sagot po ng immigration officer sa kanya ay, sabi po na one time lang daw po sila maghahanap ng affidavit of support. And again, based lang din po ito sa experience ng kababayan natin. Wala po ulit tayong reference na maipapakita sa Philippine Immigration na, for example, hanapan ulit tayo ng affidavit of support. Wala tayong maipakita na, ay, ano daw po, sabi, hindi naman daw na kailangan pa ulit na mag-provide ng affidavit of support once na nakapag-provide na before. So, wala tayong reference about it. So, mas okay talaga na directly po tayo sa Philippine Immigration na mag-message para meron tayong screenshot na maipakita during our travel. Mag-message tayo sa email address nila, i-search po natin sa Google kasi magpo-provide naman yun ng lahat ng contact information nila sa Philippine Immigration. And also, meron din silang Facebook page kung saan pwede din po doon tayo mag-message sa kanila. And last question, paano naman kapag kasama natin yung sponsor natin? Kailangan pa rin ba ng affidavit of support?
Again, case by case basis po talaga. Actually, merong mga magkasabay ng sponsor na nag-travel na ang nangyayari, na-offload sila and then yung sponsor lang yung nakaalis dahil kulang yung documents. And meron din pong mga nakaalis na hindi naman sila hinanapan ng affidavit of support na nag-travel sila kasama yung sponsor nila. Usually, masasabi ko na kapag meron po tayong enough funds, for example, meron tayong trabaho sa Pilipinas, meron tayong savings, but then, meron pa rin tayong sponsor na bumili ng ticket natin or kung saan doon tayo mag-i-stay sa kanila. So, yung mga ganong case, posible na hindi na maghahanap ng affidavit of support ang Philippine Immigration. Pero kapag, for example, wala tayong trabaho sa Pilipinas or kung meron man pero wala tayong enough funds sa bank account natin or wala talaga tayong savings, ganon. And then, mag-i-stay tayo sa ibang bansa kasama yung sponsor natin for few months, for 2 months, 3 months, ganon, or for 1 month, ganon. Posible po na hanapan tayo ng affidavit of support kahit nakasama natin yung sponsor natin na mag-travel. So again, case by case po talaga. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung binibase ng immigration para hanapan tayo ng affidavit of support. Ayun nga, ina-advise ko na lang po talaga na, for example, wala tayong enough funds, wala tayong trabaho sa Pilipinas, and then magta-travel tayo with sponsor, mas okay na lang talaga na meron tayong dalang affidavit of support na galing sa sponsor natin. Just in case na hanapin sa Philippine Immigration, at least, hindi na nila tayo i-offload dahil meron na tayong bit-bit na affidavit of support. So, i-comply na lang po talaga natin yung mga posibleng hanapin sa Philippine Immigration. Hanapin man ito or hindi, at least we are over-prepared and ayun nga, maiwasan natin yung offload. Bago ko po tatapusin itong video, good news po dahil hindi lang po visa assistance yung ino-offer namin sa Roots Travel. Nag-o-offer din po kami ng flight assistance kung saan i-guide ko po kayo before your flight. And nag-o-offer din po kami ng letter services. Gumagawa po kami ng cover letter, invitation letter, sponsorship letter. And gumagawa din po kami ng detailed travel itinerary. Para po sa mga information about our services, please i-visit niyo po yung website namin, rootstravel.com. Ilalagay ko po sa description yung link ng website namin. And kung interesado po kayo na mag-avail ng services namin, for example, nagbabala kayong mag-apply ng visa, ayun nga, we offer also a visa assistance. And syempre, ako po mismo yung mag-a-assist ng visa application nyo. So, please, again, i-contact nyo lang po ako sa website and ilalagay ko po sa description yung other social media accounts ko na pwede nyo po akong i-contact or i-message. And pwede din po kayong mag-comment sa video na to kung ano man yung mga queries nyo. And if meron pa kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang. Thank you for watching. Bye-bye!